ang ating presidente. Pinapaubayan niya pa sa batas, di ba? Hindi siya katulad ng iba, lalo na yung taga Cebu, hindi makamove on. Ayaw bumaba. Oh, isipin niyo yung alam niyo yung mga bumabatikos kay BP Sara, yung teacher, tsaka yung nakasalamin na mukhang baklita. Oo, nagpaprotesta, dinaya raw sila. Wow. Monitored the proceeding. Dako og tsansa Yun! nga dili lang mo siya makauli, kundi dili mo daog ta sa kaso nga giatubang ni Mayor Rudy. So, we recognize him as a mayor. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international, sa ICC, kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office. So, in his absence, the vice mayor will be there. Pero ang number one concern namin makapag-oath siya. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Naku po, eto na. Ito na ang kinakatatakutan ng lahat. Oo, sa loob mismo, kayo na hong bahala na makinig dito. Meron na hong pag-uusap patungkol dito sa mga kasundaluhan. May namumuo. Di umano, ayon sa video. Ano ito? Nangyari na ito noong 1986. Baka mangyari pa uli ngayon. Bakit? Aba. Ready na ba? Yan ang tanong. Ready na ba? Yan ang sinasabi natin mga kasama. Kaya kayo, yung mga nakaupo ngayon, maghulis dili kayo ha. Intindihin nyo mabuti kung ano yung sigaw ng sambayanan. Kung pwede na bumaba ka. Kung pwede na makipagbati ka at ayusin mo yung gusot mo kay dating Pangulong Duterte, gawin mo na hanggat maaga. Bakit? Eto, meron ditong kwento. Pero bago ang lahat, mag-like ka muna. Naka-like ka na ba? O i-like nyo muna yung video at i-share. Samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification araw-araw. O eto, ano pa meron dito? BP Sara. Bukas si BP Sara ay pupunta ng Qatar. So merong mga pag-uusap doon. Kakamustahin nyo yung mga kababayan natin na yung pinagbintangan na nagrarally daw. At nakulong. Bibisitahin ni BP Sara yun. At sa 31 ng Mayo, sa katapusan, may big party po. May big party dyan sa Dahig. Kung ano yung nangyari doon sa birthday party ni Tatay Digong, ganyan din. So dadami yung tao at baka iba't ibang lugar. Pilipinas, Amerika, saan man bansa. Makikisimpat siya na sa big event na ito. Kaya ito na, simulan na natin. Abangan nyo sa dulo ng ating video. Kamakailan ay sinabi ni BBM pakinggan nyo, ayaw niya ng gulo. Pero may namumuong gulo sa hanay ng ating mga kasundaluhan. May namumuo. Ano kaya ito? Nangyari na to dati. Sana. Kung ayaw mo ng ganito at bumalik yung nangyari dati 1986, gumawa ka na ng paraan. O kung gusto mo, bumaba ka na. Sigaw naman yan ng taong bayan. Sabi ni Aling Ledesma rito Hindi ka na gusto ng taong bayan. Ano yung pautot mo na nakaraan? Meron kayong babaklasin. Korte resignation, wala naman tinanggal. Na-promote pa yung iba. Pinagloloko nyo lang ang taong bayan. Diba? Nak naman ang bugi, Parang utak. Alam mo yung utak na ganun? Ibang klase. Ginagawa kang utak grade 1. Sabi ni Aling Marie, wag mo na kaming linlangin. Kilalang-kilala ka na. Naku. Sila'y pinagwawalang bahala at binabaliwala ng administrasyon na ito. Paano na kapag napuno na ang salop ng ating mga kasundaluhan? At tila damay pa dito si General Bronner ayon sa post ng retired general na si Romeo Poquis. Restiveness in the ranks. The pot is boiling. Yun na. There are growing tremors within the armed forces and the Defense Department, and ignoring them
would be a grave mistake. Nako. Even before the May 12 elections, credible complaints had already surfaced against General Romeo Bronner, Chief of Staff of the AFP. These were not baseless rumors, but allegations from fellow generals accusing him of favoritism, moral misconduct, and corruption, widely circulated in military and civilian chat groups. Nako. Now, just days after the elections, the focus shifts to Defense Secretary Gilbert Teodoro, a 4-page document from senior officers, which is going the rounds online, outlines serious charges, disregarding the Board of Generals' recommendations, promoting unqualified proteges, some with administrative or criminal cases, stalling the AFP modernization program. This is not simply internal bickering. Active duty officers are now going outside the chain of command, urging media to take their grievances directly to the president. This is no longer dissent. Ah. It's a coordinated signal of institutional resistance. Let's be clear, this moment is not business as usual. President Marcos' recent directive for cabinet officials. Yan yung nakaraan. Nag-announce kayo na nag-announce, walay din palang nangyari. Inaasahan namin doon, na masisibak yung mga durobo. Sinangingitim, ang lakas ng loob, ayan pa rin pala. Yung kapatid, nag-announce. Ano sabi? Kakausapin daw ang ICC para daw makapanumpa si Tatay Digong. Meron pa palang kakayanan eh. O bakit hindi nyo sabihin na pauwiin na para dito makapanumpa? Isipin nyo mga kasama, kakausapin ng ICC nung kapatid para daw magpadala. Pwede naman, may contact naman pala sila doon. Ayun na, lumalabas na sa bibig. Sabi nga nila, sabi ng mga isda, ang isda na huli sa bibig. Totoo yan. Diba? Bakit ka magsasalita kung hindi mo talaga contact ang ICC? Sino ka? Diba? Sino siya? Isipin nyo na mga kasama, isipin nyo mabuti. Magsasalita ang mama, nakakausapin ng ICC para daw, kausapin at makapagpanumpa si Tatay Digong as mayor. Wow, lakas ng loob. Bakit hindi nyo kausapin na pauwiin si Tatay Digong? Yun ang inaabangan namin. Lakas talaga. Wow. Hanep. Dito, ano man pag-uusap dito? Nakasupalpal tuloy ito si Davila. Sino ba tong Davila na to? Kilala nyo ba? Sinupalpal na eh. Bakit? Sinagot na ni Senador Marcoleta. Kasi sinabi, 2.8 lang daw yung religious group. Ano naman kung 2.8? Kung solid naman. Di ba? Wow naman. Bakit nanalo? Ang tanong, bakit nanalo? Binoto ho yan ang sambayan ng Pilipino. Kasi siya lang ang kaysa isang congressman noon na nagbigay boses at kumampi kay Bibi Sara. Tapos kung questionin mo, 2 point. Sino ka? Anak ko, tipaklong naman. Tuloy natin to. Hindi matanggap ni Karen Davila na si Senator-elect Rodante Marcoleta ay nanalo sa pagkasenador nitong katatapos lamang na halalan. Ang tanong niya paanong nanalo si Marcoleta? 2.8 million lang naman daw ang bilang ng Iglesia ni Cristo. 2.8 plus yung mga sambayan ng Pilipino. Landslide yan sa Mindanao. OFW, nag-landslide yan. Kaya walang question dyan. Kami nga hindi namin kinwestiyon, ikaw pa. Di ba? Huwag naman. Kwento nyo sa pagong, baka magkaintindihan kayo ng pagong. Okay na sana eh. Bakit kina-question nyo pa? Ayon sa kapatiran ng INC, napakababaw ng utak nitong si Karen Davila. Paano raw nanalo sa pagkasenador si Senator-elect Rodante Marcoleta? 2.8 million lang daw ang INC. Anong basehan niyang 2.8 million lang ang INC members? Sa mga buildings of worship pa lang ng INC ay mahihirapan na siyang magbilang lalo na sa INC members o INC voters. Tama! Si Senator-elect Rodante Marcoleta ay pangatlo sa pinakamaraming nakuhang boto sa local absentee voting, mga sundalo, pulis, coast guards, guro at mga media practitioners, at pangatlo rin sa pinakamaraming nakuhang boto sa OFWs na mga pinagsamang INC voters at non-INC voters. Totoo yan. Diba? Ano pa yun sa Mindanao? Nag-landslide nga eh.
Meron lang tayong meron nga sabi dito na isang abogado na si Atty. Respicio, yung makina kung hindi nahaluan, baka yung Duterte pasok lahat 'yan. Sinuportahan si Senator-elect Rodante Marcoleta ng mga matitinong personalidad sa Pilipinas katulad ni Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile, former VP Leni Robredo, Mayor Chavit Singson, Senator Miriam Defensor Santiago husband na si Atty. Narciso Santiago, mga Muslim leaders. Ayan. Ang pinakamabigat sa lahat ay ang endorsement sa kanya ng dating Pangulong Duterte kasama ang iba pa. Dagdag pa dyan ang pagiging matinong politiko ni Senator-elect Rodante Marcoleta kaya pinagkatiwalaan siya ng sambayanang Filipino. Tama. Hindi lang makamove on itong si Karen Davila dahil si Senator-elect Rodante Marcoleta ang pangunahing nagpasara ng ABS-CBN kung Yun naman pala. Kaya naman pala may ganun eh. Kaya naman pala nagalit ang ate nyo. Kaya pala hindi makapag-move on, naisip niya yung nangyari noon. Andyan pa si Senador Marcoleta, lalo na magkakawindang-windang kayo. Hindi talaga magbubukas yan. Kaya naman pala nagtaka siya bakit 2.8 million lang daw. Lang daw Magtipaklong siya nagtatrabaho noon. Noong 2015, nag-interview si Karen Davila ng isang tiwalag na ministro. Ang tanong ni Karen Davila sa tiwalag na ministro, magkano ang koleksyon ng abuloy ng INC kada linggo? Ang sagot ng tiwalag na ministro, 1 bilyong piso kada pagsamba. Lalong nanlaki ang mata ni Karen Davila. Ang INC ay may 6 hanggang 8 pagsamba kada linggo. Hindi katakataka na hanggang ngayon ay apektado pa rin si Karen Davila. Magkagayunman, ang mga ganitong issue ay hindi maaring hindi sasagutin mismo ni Marcoleta. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Filipino kung bakit nanalo si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Anyway, ayon sa sagot ni Marcoleta kay Karen Davila ay, di natin siya masisi, kasi kung sa akin lang siya nakatingin, tama naman siya. Paano ko nga naman ipapanalo ang sarili ko kung ako lang mag-isa? Ang problema, di man lang niya naisip na napakarami ko palang kaibigan. Yun! Ang ilan sa kapatiran sa INC ay nagbigay naman ng kanilang saloobin at sagot kay Karen. Yun ang nagpanalo kay Senador Marcoleta. Ang kaibigan, ang supporter, at mga nag-endorso sa kanya. Samahan mo pa yung ating mga kababayang OFW. Samahan mo pa yung taga Mindanao, Bisaya. Sabihin natin sa Luzon, hindi siya masyadong binoto dahil alam niyo naman, merong magic dito. Lalo na yung mga dorobo na bakulaw na bumangga, yung mga binangga niya. Alam sa Maynila, 3 dyan eh. Diba? Kaso nga lang, hindi siya umabante. Sa Kamaynilaan. Pero Bisaya, Mindanao, yun! Solid dyan. Diba? Eto, mas maganda. Malaki ang tsansa na makauwi at may panalo ang kaso. Ayon niya kay Atty. Delgra. Totoo naman. Konti na lang ang pagtitiis ni Tatay Digong doon. Uuwi na talaga. Uuwi na. Bakit? Malapit na ho yung hinihintay. Kita nyo naman. Baka doon pa lang sa pupunta sa May 31. Ikaw na nanonood sa akin. Type mo kung nasaan lugar ka ngayon. Pupunta ka ba dyan sa The Hague? Andyan si BP, andyan si Sir Robin Hood, andyan si Senador Bato. Hindi ko lang alam kung pupunta si Senador Bongo. Kasi si BP Sara, andyan din sa May 31. At doon, hindi ko lang alam sa Pilipinas kung saan lugar ho gaganapin yung, may malaking mga gathering eh. Diba? Saan kaya sa Pilipinas? Para yung mga taga-Mars, makabisita naman. Naduong ako ang interview ni Attorney Kaufman. Nga ang pagdaog ni Mayor Rudy, isip mayor sa Davao, was a protest vote. Dili lang to pag-auhag sa mga tao nga gusto pa nato o pag-ila nga gusto pa nato si Mayor Rudy mahimong mayor o mudumala sa atong syudad, kundi atong gipaila nga wala pa ni angay sa gibuhat nila sa yaha nga pagdala dito sa Hague. So in a way, that may be a way of expressing our protest. Yes. That may be considered a pressure. But I would like to caution you all that there is a legal or judicial proceeding that is going on. O siya na mismo naghisgot, si Mayor Rudy, atong respetoon ang maong kaso nga nana sa The Hague. Kita nyo? Kung gaano kabait ang ating presidente. Pinapaubayan niya pa sa batas. Di ba?
Hindi siya katulad ng iba, lalo na yung taga Cebu, hindi makamove on. Ayaw bumaba. Oh, isipin nyo, yung alam nyo yung mga bumabatikos kay BP Sara, yung teacher, tsaka yung nakasalamin na mukhang baklita. Oo, nagpaprotesta, dinaya raw sila. Wow, kwento niya sa pagong yan. Dinaya kayo, paprotesta kayo sa Comelec. Sa kayo kukuha ng boto, galit na galit nga sa inyo, sambayang Pilipino. Lalong-lalo na ito si matandang taga-bundok. Kung makapagsalita ka sa harap ni BP Sara, akala mo. Diba? Ikaw yung nagpa-trending kay BP Sara eh. O kaya ngayon, ikaw nga. Tapos ngayon, maghihikayat kayo. Anak ng bugi naman, oh. Ang akong my 2 cents worth as a lawyer and having closely monitored the proceeding, dako og tsansa Yun! nga dili lang mo siya makauli, kundi mo daog ta sa kaso nga giatubang ni Mayor Rudy. Diba? Sabi ko sa inyo mga kasama eh. Wait na lang natin dahil andyan na yan eh. Total, nakaupo na si BP Sara. Diba? Nakaupo naman talaga. Nakaupo pa yung mga kalyado ni BP Sara, ni Tatay Digong. Wait, there's more na lang tayo doon sa 5. Doon sa 5. Doon gigil na gigil yung sambayan ng Pilipino. Nagmamadali sila isa kay si Tatay Digong. Ando sa dahig. Ngayon kayong 5, abangan nyo ang susunod na kabanata. O eto, buo loob sa pagbabago pero walang sinibak. O ayan sinasabi natin kanina. Wala talaga sinibak eh. Meron ba kayong nabalitaan? Hanggang ngayon wala tayong nakitang sinibak sila. Yung iba na promote, yung iba pa retiro. Sino ang sinibak? Anak ng bugi naman, no? Kwentuhang lasing ba to? Kwentuhang barbero? Kwentuhang kotsero? Actually, magandang approach yan kung talaga gusto mong ayusin yung takbo ng gobyerno o kaya gusto mong ipakita sa sambayanan na ikaw ay sensitive sa kanilang mga hinihiling, no? Pero ang tingin ko kasi sa nangyari mukhang madalian. At pangalawa nga, totoo ka, mukhang hindi buo ang loob ng ating Pangulo na magkaroon talaga ng pagbabago. Yun. Kasi alam ko na sa mga narinig ko naman doon sa mga kaibigan natin na medyo malapit doon sa mga nasa gobyerno, yung mga original na pilano tatagalin hindi na tinatanggal. Totoo yan. Ako. Hindi talaga tinanggal. Kinuwentuhan lang tayo, kinuwentuhan ng sambayang Pilipino, doon sa mga pinakalat doon sa mga bulager nila, pinakalat doon sa stream nila, pinaasa lang pala, walang natanggal, walang nasibak, lahat walang wentay. Diba? Ganoon sila. Kwento nyo na lang sa unggo yan, baka magkaintindihan pa kayo. Very particular ako yung economic team, no? Kasi yan ang the last 3 years, sila yung responsible kung anong level ng ekonomiya meron tayo. Yung mga ayuda, etc. Bahagi yan ang kanilang economic team. Yun, ni isa doon, walang tinanggal. Ibig sabihin, tuloy lang ang ligaya. Yan. Ito naman tayo sa kasalukuyang setup ng ating gobyerno kasi nagpa-courtesy resignation ang Pangulo, no? Bilang ikaw ay isang dating parte ng gabinete. Ano nakikita mo dito sa sabay-sabay na hiniling na mag-resign kayo? Tapos, yung iba hindi naman tatanggapin, yung iba ililipat lang din naman. Kumbaga, anong nakikita mo sa ganyang klase po ng setup or sistema po? Well, actually, magandang approach yan kung talaga gusto mong ayusin yung takbo ng gobyerno o kaya gusto mong ipakita sa sambayanan na ikaw ay sensitive sa kanilang mga hinihiling, no? Pero ang tingin ko kasi sa nangyari mukhang madalian. At pangalawa nga, totoo ka, mukhang hindi buo ang loob ng ating Pangulo na magkaroon talaga ng pagbabago. Kasi alam ko na sa mga narinig ko naman doon sa mga kaibigan natin na medyo malapit doon sa mga nasa gobyerno, yung mga original na pilano tatagalin hindi na tinatanggal, no? Very particular ako yung economic team, no? Yun. Kasi yan ang the last 3 years, sila yung responsible kung anong level ng ekonomiya meron tayo. Yung mga ayuda, etc. Bahagi yan ang kanilang economic team. Yun, ni isa doon, walang tinanggal. Ibig sabihin, tuloy lang ang ligaya. Kaya marami at tayo na natatanggap na report, lalo na sa grupo ng mga sa agri-sector, na sila ay nagtataka dahil itong sa economic team, sila talaga yung gumagawa ng polisiya para sa ekonomiya, para ma-uplift yung ating pamumuhay ng ating mga kababayan. Pero heto't ang resulta sa mga survey sa pagtatanong sa ating mga kababayan,
sabi nila nakaranas sila ng kagutuman, sila ay nagsasabing mahirap, patuloy nilang iniinda yung mataas na presyo ng bilihin. Ang sabi kasi ng sa panayam kay Marcos Jr., gusto niya na maiparamdam, may paranas, mabagal daw yung maramdaman ng taong bayan yung serbisyo, yet ganun yung kanyang naging resulta sa kanyang economic managers. Kaya nga, ang hinahanap natin yung dapat maging seryoso ng Pangulo natin. Kung siya ng pagbabago, wala na po. Oo, puro lang paasa. Hindi naman ata gusto. Kamantakin nyo dapat palitan lahat. Dapat alisin kung sino yung mga inutil. May nagsabi niyan Sino ba nagsabi niyan? Oo. Parang si Senador nasabi niya yun, nabanggit niya yun. Alisin ang mga hindi nagtatrabaho. Alisin, baklasin, pero walang nabaklas. Nag-ano lang sila, nag-aksaya lang sila. Nagkunyari, pamilya, nagpa-press con. Nagsalita kunwari. Interview dito, interview doon. Sumatotal, lumabas ang 24 hours, lumampas ang 12 oras, wala ang nasibak. Walang sibakan nangyari. Yun ang sabi ni Aling Ledesma. Ito. Ano ito? Magpapaalam sa ICC para saan? Pagproklama kay Tatay Digong. Papaalam daw siya. Kayo kaya, mga kasama, anong tansya nyo dito? Ano sa palagay nyo dito? Kung may access pala sila, bakit hindi nila sabihin na pauwiin na at dito na litisin? Talagang ito ay nagsisilbing, meron talagang pinagsama-samang, ano ba tawag doon? 4 sila, 5 sila. Parang may ganun talaga. Napapaniwala na tayo na may ganung bagay pala. Na pinagplanuhan daw. Sabi ni Aling Marie. Ano to? We recognize the victory of former President PRD. Siya ang binigyan ng COMELEC na mayor. Talaga siya, na-proclaim siya at the after elections. Overwhelming mandate. So, we recognize him as a mayor. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international, sa ICC, kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office. So, in his absence, the vice mayor will be there. Pero ang number one concern namin makapag-oath siya. Pero paano yung magiging setup? Hindi. Kailangan at basically president. So, in his incapacity na hindi na kayang magsilbi, ang vice mayor muna ang... Kaya, Tatay Digong. Kaya magsilbi. Kaso nga lang talaga, paano magsisilbi? Nandun nga. Kung iutos mo, boss, amo manager, kung iutos nyo na umuwi at pauwiin, total naman, sabi nyo, magpapaalam kayo sa ICC para makapag-oath. Diba? Kung halimbawa na gano'n ang mangyari, di salamat, pauwiin nyo. Kaso nga lang, ano na naman kaya kwento dito? Behind the story, para lang sa interview, ganun ba yon? Sabi ni Aling Marie. Para may masabi sa interview, ganun ba yon? Sabi ni Aling Ledesma. Wag naman ganun. Sabihin nyo sa ICC, pauwiin. Tapos ang usapan. Diba? Ganun mga kasama. Matindi. Matindi pag ganun kung mapapauwi nila. Ito si Tatay Digong. Malaking bagay ho yan Malaking kasiyahan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung umiyak. Napaluha nung sinakay na. Naabot nga tayo ng madaling araw. From Mars, nag-teleport ako dyan sa Villamor. Diba? Isipin nyo yun. Ang bilis nilang sinakay. Ngayon, sana mabilis nyo rin mapauwi. Ang problema, ito ang problema. Paano nyo gagawin yan? Meron naman pala Makakapagpaalam naman pala Sabihin, meron koneksyon. Kaya, kung gugustuhin. Kung gusto, may paraan. Pag ayaw, sandamakmak na dahilan. Ganun lang yun, mga kasama. Eto. Ito yung problema ng Duterte Youth Party List na ayaw iproklama, tawag dito? Ayaw, i-proclaim
Bakit? Sino ba nag-utos? O tinanggi raw. Itananggi na may nag-utos na iproklama. Tinanggi na may nag-utos na wag iproklama. Sino kaya tumatanggi? Maring pinabulaanan ng Commission on Elections ang paratang ng Duterte Youth na may nagutos sa komisyon na i-disqualify sila para makaupo ang Gabriela Party List. Giit ng COMELEC, batay sa merito ng kaso at hindi sa politika ang desisyon at hindi rin tiyak kung sino ang makikinabang kung Kita nyo na mga kasama. Meron na kagad target na paupuin. Diba? Ito disqualification na. Nung nakaraan, ayaw lang iproklama. Ngayon, disqualification na kagad. COMELEC, itinanggi may politiko nag-utos sa disqualification sa Duterte. Bakit nyo i-disqualify? Anong kaso? Yung kaso na sinasabi nyo, 2019 pa yun. Diba? Kung sinasabi nyo na hindi nakaregister sa SEC, bakit nakaupo? Bakit nakapagsilbi? Isipin nyo nga, tapos, meron lang kayong pag gusto paupuin, di-disqualify nyo ang Duterte Youth Party List. Number 2 yan sa ranking ng mga nanalo. Pangalawa sa malaking boto. Ganun kayo kabilis? I-disqualified? Wow naman. Antindi nyo. Kaya tama yung sinasabi ni Atty. Respicio eh. Impeach na lang talaga ang kasagutan. Yan sabi ni Atty. Respicio. Paano? Pag sinang-ayunan niya ng taong bayan, tuluyan ka ma-impeach, may kulong pa yan. Yan sabi ni Aling Ledesma. Diba? Aalis ang Duterte Youth. Hinimok ni Duterte Youth Chair Ronald Cardema si Chairman Garcia na magbitiw batay sa umano'y impormasyon mula sa mga intelligence officer. Nilinaw ni Garcia na wala siyang direktang papel sa kaso at ang issue ay nakasalalay sa kung karapat-dapat ba talagang ma-accredit ang grupo. Karapat-dapat silang umupo kasi binoto sila ng taong bayan. Milyon ang naging boto nila. Tapos ganyan, unang pakana nyo, hindi ba proklama? Kailangan hanggang sa June 30 may proklama yan. Ngayon naghain na kayo ng disqualification? Wow! Talagang panggigipit na ito, sabi ni Aling Lorraine. Panggigipit na yan sa Duterte Youth Party List. Ibang klase talaga, no? Sinabihan ako ng intelligence officer kagabi, 2, na kaya kami hindi ipoproklama at baka i-disqualify para kapag kami ay natalo, yung natalong Gabriela Party List doon sa dulo, yun ang uupo. Huli ang plano. Alam nyo naman yan. Yung umbrella na yan, matindi din yan. Kumakaliwa kanan din yan. Yan ang mga bagay-bagay na dapat yung tandaan. Yung mga umbrella na yan. Kaliwat kanan yan. Minsan namumundok pa yan. Oo. Pag yan umupo, gulo na naman dyan. Oo. Eto, meron maganda rito. Ano ba yung... ikaw nanonood sa akin. Sa May 31 ha. Huwag niyong kalimutan. Kung malapit lang kayo sa Dahig around Europe lang kayo, pwede ho kayong bumisita. Yung May 31 naman ay tataon po tayo ng Sabado o Linggo. Sabado mga kasama. Libreng-libre kayo niyan ha. Biyernes pa lang ng gabi, maglaba na kayo. Okay naman dyan kasi sa Europe. Pag naglaba ka sa washing machine, may dryer na yan. Kung gusto mo naman makatapos ka agad ng trabaho, magpa-laundry ka. Punta ka doon, bayad ka ngayon na ATM mo. Di ba? Ganun lang, kasimple. Para makapunta ka, makagala ka na. At siyempre, makita nyo si BP Sara doon. Ano ito, mga tulongges? Yari kayo kay Yorme. Nako, sino kaya yung mga tulongges na to? Yung mga tulongges sa Maynila, sigurado mauubos na yan. Magtatago na yan. Lalo na bandang Road 10, maraming tulongges dyan Di ba? So ano pa? Kung umabot ka video na ito, sabi mo kung saan ka ngayon. Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. Lagi kitang isa-shoutout. Sabi mo lang kung saan ka. At lagi kayo mag-aabang sa ating mga nilalabas ni video. Nako. Ipapadeport daw si Harry Roque. Nako po. May asylum ho ang mama, kaya wag nyo nang lokohin ang mga sarili nyo. Papadeport. Si General Bantag nga, hindi nyo makita-kita napadeport nyo ba si Congressman Tebes? Hindi nyo rin kinaya. Yun, yung mga bagay-bagay na akala nyo
lahat kayo ay tama. Hindi nyo alam, alam na ng mga taong bayan yung mga karakas nyo. Ibang klase din, ano? Aresto dahil sa Pogo. Naku, eto na naman. Mga bagay-bagay na, alam nyo yung nawawala yung ano natin, signal natin. Humihina yung internet natin. Kaya wait lang natin lumakas yung signal natin. Malaking bagay yung Pogo noon. Malaking natutulungan. Ayan, naku, sira ata. Ayan, mabalik tayo. Sorry ha. Kasi may nabasa ako dito. Yung Pogo daw. Yung Pogo noon, malaking bagay ang naitutulong. Yung iba kasi ginagawa lang ng kwento. Para sila ang humawak. Yung Pogo noon, maraming natutulungan ng mga riding motor taxi at yung mga Grab o yung mga ganyang mga hailing app. Malakas ang kita noon. Ngayon wala na. Hindi naman sa pag-aano, yung iba kasi ginagawa na lang ng mga istoryahe para ngayon masira itong Pogo na ito. Merong mga instances na ganun na nagkakaroon ng problema, pero hindi lahat. Kasi mali kasi ni lahat ngayon. Yan mga kasama, hanggang sa muli. Bye-bye.